We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Kakaunti pa mga biyaherong magtatawid dagat sa Batangas Port ngayong araw. Pero aabot sa 20,000 biyahero kada araw ang inaasahang dadagsa sa pantalan sa Semana Santa. Para sa pinakahuling sitwasyon sa Batangas Port, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul? Sa ngayon ay normal ang sitwasyon dito sa Passenger Terminal Building ng Batangas Port. Nagkakapila man ngayon sa ticketing office, mabilis itong nababawasan o di kaya'y nawawala. Mabilis nakabili ng ticket si Dennis pauwi sa Odjongan sa Romblon. Maluwag at hindi pa kasi rush hour sa Batangas Port ngayong araw. Yung bagsak ng pasahero ba? Kasi next week, kung next week pa kami alis dito, so mahirap na po. Sa Holy Tuesday, posibleng dagsain ng pantala ng mga pasaherong pauwi sa probinsya. Pero hindi na nakikita ng pamunuan ng Batangas Port ang mahabang pila sa labas ng pier dahil sa pagbubukas ng extension ng Passenger Terminal Building. 3 na rin ang ticketing zone sa loob. Kahit mag-overnight ka dito, pwede na kunyari magkaroon tayo ng calamity or something na unexpected to happen. Pwede ka magstay dito kasi sobrang laki niya. Kailangan magpaalis tayo, episyente yung pagpapaalis ng barko. Kasi kahit anong laki ng passenger terminal building, kung walang aalis na barko o kulang ang bibiyaheng barko, mapupuno, aapaw ang passenger terminal building. 20,000 ang inaasahang daily foot traffic sa pantalan. Tinitiyak ng PPA na sapat ang barkong maglalayag. Walang deklarasyon na fully booked ang mga barkong papunta sa island provinces. Kailangan lang yung pag-igihin yung tinatawag na turnaround time. No, kaya nga yan katulad, ang Marina nag-issue ng relaxation order. Dapat advantageous yun sa ating mga pasahero. Bawal pa rin ang patalim, flammable material at chicken and pork products bilang pag-iingat sa ASF at bird flu. Papayagang isama ang alagang hayop sa biyahe basta't may permit mula sa Bureau of Animal Industry. Para safe din sa mga ibang pasahero, para ma-check din nila. Requirements talaga o lahat ng mga animals na pumapasok dito sa Batangas Port. Paalala naman ng PPA sa mga may-ari ng food stalls, tiyakin ang kalinisan ng pagkaing ibinebenta sa mga customer. Yung bili ng PPA Batangas sa mga pasahero, iwasang makipag-transact sa labas ng pier. Mainam kung di diretso na sa loob ng Passenger Terminal Building para makabili ng ticket. Maraming salamat Paul Hernandez. Nasawi ang 34 anyos na backhoe operator matapos madaganan ng nahulog na malaking tipak ng bato ang sinasakyan itong backhoe sa Tuy, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang 34 anyos na lalaki ng madaganan ng sinasakyang backhoe matapos mahulugan ng isang malaking tipak ng bato sa isang quarry site sa Tuy, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, kumakain umano ng tanghalian ang backhoe operator sa loob ng backhoe pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang mangyari ang aksidente. Initially, dun po sa investigation namin, lumalabas na ito pong biktima natin is nanananghalian po dun sa loob ng backhoe. It so happen po na yung isang malaking tipak po ng bato galing po dun sa itaas na bahagi po ng quarrying site, gumulong po directly dun po sa kanilalagyan po ng biktima at ng backhoe, na kung saan yun po yung naging sanhi ng kanyang kamatayan po. Halos 2 oras pa raw ang lumipas bago nakita ng kasamahan nito ang nangyari sa backhoe operator. Ayon sa pulisya, posibleng lumambot ang lupa sa gilid ng bundok kung saan nakakapit ang bato dahilan para mahulog ito. Nahati naman ang katawan ng biktima dahil sa tindi ng pagkakaipit nito. Ang isang tinitingnan namin po doon baka po yung bato po maluwag na po yung pagkakakapit niya ron sa lupa, kaya po siguro sa katagalan na rin po gumulong na po sa pababa.
Sa ngayon, nasa isang punerarya pa sa Tuwi, Batangas ang mga labi ng biktima at hinihintay pa ang mga kaanak na magmumula pa raw sa Zamboanga del Norte. Nakipag-ugnayan na rin umano ang may-ari ng quarry site sa mga kaanak ng biktima. Para po sa mga trabahante natin po, lalo na po sa mga ganyang klase ng trabaho, yung sa quarrying site, mangyari po na maging maingat po tayo sa bawat galaw po natin. Lalo na po yung mga ganyang insidente, i-assess muna po natin yung ating kinilalagyan, yung lugar, para po maiwasan natin yung mga ganitong klase ng aksidente. Sinisikapang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawing biktima at ang may-ari ng quarry site. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ininspeksyon ng Highway Patrol Group ang mga pampasaherong bus sa Lipa City Grand Terminal. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Mabusisi ang isinagawang inspeksyon ng Highway Patrol Group sa ilang bumabiyahing bus sa Lipa City Bus Terminal kaninang umaga. Chinek ang ilaw, mga gulong, wiper, busina ng bus at maging ang tsuper, chinek kung nasa maayos itong kondisyon. Actually, regular naman natin itong ginagawa pero ngayon mas mahigpit tayong nag-inspect ng mga buses kasi ina-expect natin yung inflow ng passengers dahil ngayong nalalapit na Semana Santa. And para makaiwas po tayo sa mga aksidente na pwede pong mangyari sa daan. Sa tala ng Highway Patrol Group Batangas, may ilang minor accidents na kinabibilangan ng mga pampasaherong bus noong nakaraang taon sa pag-obserba ng Semana Santa. Umaasa ang HPG Batangas na sa pamamagitan ng regular at minsay surprised inspection nila, mababawasan ang mga aksidenteng na itatala sa kalsada. Namahagi rin sila ng mga flyer sa mga pasahero kung saan nakalagay ang kanilang contact numbers at idinikit ang kanilang paalala sa windshield ng bus. Unang-una, importante po yung contact number para po maiwasan natin yung mga insidente na nangyari po dati na baka may biglang mapansin silang makahinalang kasamahan nila sa sa loob ng pampublikong sasakyan, ma-report po nila agad. Para sa pasaherong si Mang Delfin, mas mabuti raw ang pagkakaroon ng inspeksyon at pagtitiyak na nasa maayos na kalagayan ang sasakyan at tsuper nito. Okay lang po yun, para safe kami. Maayos naman po ang biyahe. O siyempre naman, para maayos ang biyahe tsaka yung mga maingat yung mga driver. Tinitiyak naman daw ng bus driver na si Mang Respeto na nasa kondisyon ang pangangatawan kapag bumabiyahe. Matutulog po ng maga at mag-iinom para kondisyon ng katawan kinabukasan para ligtas ang pagbiyahe. Ang pasahero nalagaan po para ligtas ang pagbiyahe po. Ngayong araw ng Biyernes, wala pang pila ng mga pasahero sa Lipa City Bus Terminal. Dating at alis din ang mga bumabiyaheng bus sa lugar. Abiso ng otoridad sa publiko na babiyahe ngayong Semana Santa. Subukan nila mag-travel ng yung may oras na hindi masyadong matao para maiano natin yung may spread natin yung influx ng passengers, maiwasan natin yung siksikan, ganyan. At kung hindi talaga maiwasan, patience na lang sa pila, wag masyadong mainitin yung ulo. Sakaling may kahina-hinalang pasaherong nakasabay o insidente sa bus, maaaring tumawag sa hotline number ng Highway Patrol Group na naka-flash sa inyong TV screen. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, samantalahin na ang pagpapalagay ng langis sa inyong mga sasakyan ngayong araw hanggang Lunes dahil big-time oil price hike na naman ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa Martes Santo. Batay sa 4-day International Petroleum Trading, posibleng umabot sa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang maaaring madagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosina. Opisyal nang nagsimula ang tag-init o dry season ngayong araw ayon sa Pag-asa. Narito ang report ni Denise Abante. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ngayong araw ang pagsisimula ng tag-init o warm and dry season kasunod ng pagtatapos ng panahon ng amihan. Dahil dito mas mainit pang panahon ang mararanasan sa mga susunod na araw ayon sa ahensya. Sa Sitio Tagbakin, Barangay Halang, Lipa City, maaliwalas at tanaw na tanaw ang pamosong Bulkang Taal mag-aalas 12 ng tanghali kanina. Maaliwalas din ang panahon at walang pag-ambon o pag-uulang nararanasan. Kaya naman, ang ilan sa mga residente sinamantala ito para makapamasyal at huli ng isdang pangulam. Gawa po anniversary namin. Dito na lang po kami. Magandang tanawin, ganon. Sana tuloy-tuloy ang
panahon, magandang panahon para lahat ng nagtatrabaho, tuloy-tuloy din po ang kita. Sulit din po yung pamamasyal ng mga tao. Pero ang maaliwalas na panahong yan, posible raw magbago bukas hanggang sa Martes ayon sa Pag-asa. Hindi raw porket tag-init na ay wala ng tsansa ng ulan. Sa katunayan, asahan daw ang panakanakang pag-uulan ngayong weekend dulot ng easterlies. Ngayong araw hanggang Tuesday po next week. Aranas po ng mga partly cloudy to cloudy skies, isolated showers or thunderstorm po at ilang bahagi po ng Mimaropa po. Possible po na maging maulan po. Makakaranas po yung ilang bahagi po ng palabasan ng Mimaropa dahil po sa umiiral na easterlies. Wala naman daw problema kay Nilo kung umulan man o mainit ang panahon. Para sa kanya, pagkakatapos daw kasi ng ulan, kumakalma ang lawa. Kaya mas maganda raw manghuli ng isda. Mas magandang manghuli ngayon ng ganitong isda, bukod sa ron is malinaw. Hindi katulad na may araw na katulad paghabagat, talagang napakalabo. Makakalibre sa pangulam ng hanggang 2 araw. Okay din naman yung medyo umuulan na kasi katulad ngayon sobrang init. Pagkawa ng katulad marami ring may tanim. Mas maganda pa rin naman yung may konting ulan pero okay din yung ganitong panahon na init ulan at least kahit paano nagkakameron ng pagkakataon manghuli ng ganitong pangulam. Abiso ng otoridad sa mga residente at turista na panatilihing nakaantabay sa kanilang mga abiso patungkol sa lagay ng panahon. Kasama si J. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa Lunes, March 25, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng San Juan, Batangas. Simula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, bunsod ng pagpapalit ng transformer sa Barangay Hugom sa naturang bayan. Samantala sa Martes naman, March 26, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Taysan at Lobo, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, bunsod ng paglalagay ng extension line sa kahabaan ng Taysan, Batangas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Itataas ng DOH Calabarzon ang Code White Alert sa mga pagamutan para sa Semana Santa simula March 27 hanggang 31. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Pinababantayan ng Department of Health o DOH Calabarzon ang mga bata sa paglangoy ngayong nalalapit na ang Holy Week break. Inaasahang magpapamilya at magbabarkada ang may schedule na bakasyon sa mga beach resort. Kasama yan sa pangunahing tututukan ng ahensya sa direktibang itaas na ng mga ospital ang Code White Alert status simula March 27 hanggang 31. Pero ang Batangas Medical Center o BAT-MC sa March 24 pa lang ipatutupad na yan. Since magkakameron ng exodus, there will be madaming mga uwi sa mga probinsya dahil baka maraming mga magkakapit. Bawal ang leave ng mga medical frontliners at naka-standby sila sa mga emergency situation. May naka-ready kaming team for mobilization. May mga staff kami na kailangan talaga physically present. Naka-ready lang sila na bumalik sa ospital kung kinakailangan. Bukod sa drowning incident, nakikita ng BAT-MC na tumataas ang bilang ng vehicular accidents tuwing peak season. May mga kaso rin ng hypertension, diarrhea at heat stroke. Dito sa atin sa Batangas, marami tayong mga resorts and mga beach. So kasama din siya sa mga standby tayo in case may mga drowning incident. Kung magdadala ng pagkain sa mga papasyalang lugar, tiyakin na maayos ang pagkakaluto nito. Huwag magbabad sa katirikan ng araw. Payo ng otoridad na gawing makabuluhan ang paggunita ng Semana Santa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Komportable raw na maikumpara si Faith Da Silva kay Pia Wurtzbach. Samantala mapapanood na sa GMA Prime simula April 1 ang My Guardian Alien ni Marian Rivera at Gabby Concepcion. Narito ang report ni Hazel Alviar. Madalas maikumpara si Faith Da Silva kay Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach dahil sa pagkakahawig niya dito. Komportable naman daw ang Encantadia Chronicles Sangre Star dahil sa katunayan, inspirasyon din ng yang actress ang beauty queen. At kung tatanungin na actress kung may tsansang sumali ito sa beauty pageant, bukas daw ito pero sisiguraduhin daw muna niyang handa siya bago sumabak.
Ibinahagi naman ni Marian Rivera ang kanyang karanasan na makatrabaho si Gabby Concepcion sa kanilang serye na may Guardian Alien. Magaan at napakabait daw katrabaho ang aktor. Samantala, inilarawan ni Marian bilang perfect project ang kanyang pagbibidahang serye dahil pwede itong mapanood ng mga anak niyang sina Zia at Sixto. Samantala, ipinasilip naman ng walang matigas na pulis sa Matinik na Misis ang behind-the-scene video sa eksena ng hostage-taking sa nakaraang episode nito kung saan rumesponde si Bart, ang karakter ni Bong Revilla Jr. Bago ma-perfect ang eksena, nag-internalize muna si Bong at may mga pagkakataon pang siya pa ang nag-direct sa kanilang magiging suntukan. Ang mga maaksyon at katatawanan ng mga eksena ng walang matigas sa pulis sa Matinik na Misis, abangan tuwing Linggo, 7:15 p.m. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin si Reverend Father Paul Hermano, ang Parochial Vicar ng Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours dyan sa Taal, Batangas, para pag-usapan ang paggunita ng mga Katoliko sa Semana Santa. Magandang hapon po, Father Paul. Magandang hapon din, Ace, at sa ating mga sumasama sa atin, ang ating mga kapuso. Father, ano po ang kahulugan ng Semana Santa para sa simbahang Katolika? At bakit po ito itinuturing na napaka-importanteng mga araw na tinatawag nga natin sa Tagalog na mahal na araw? Ayan, alam mo Ace, no? Semana Santa, by the name itself, it means Holy Week. Ito yung mga mahal na araw. Ito ay tampok na tampok dito sa atin, no? Lalo tigit tayo ay majority dito sa Pilipinas ay mga Katoliko. So ito yung ating paggunita, ang ating pakikilakbay sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang daan ng krus, kung paanong siya ay nahatulang mamatay, kung paanong siya ay nagpakasakit, bit-bit ang krus, at kung paanong siya ipinako sa parehong krus, namatay sa krus na ito, at habang tayo nananabik sa kanyang muling pagkabuhay. Ito na yung buod ng ating pananampalataya. Ito yung misteryo ng ating sinasampalatayanan bilang mga Katoliko. Kaya tampok na tampok ito para sa ating mga Katoliko. Paano po natin maaaring isabuhay naman ang diwa ng Semana Santa, lalo na sa panahong ito na maraming pagsubok po ang ating kinakaharap? Alam mo Ace, no? Kita natin dito sa ating mga Pilipino na napakalakas ng ating sense of faith. Napakarami nating images, napakarami nating mga simbolo na kung saan kumakapit tayo sa pananampalataya. Napakaraming simbahan ang pinupuntahan ng libu-libong mga tao. Kumakapit na may pagpapagaling, kumakapit na may pag-asa sa kanilang dinadaras sa problema, yung kanilang pagkakabaon sa utang, pagpapakasakit, no, yung pagrao sa buhay, pagpasa sa mga exams, kumakapit sila sa pananampalataya. Sa panahong ito, habang tayo nakikilakbay sa ating Panginoong Hesus, tayo tinatawag ng simbahan para sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob. Ito yung diwa ng Kwaresma. Tumatanggap tayo ng kapatawaran, hinahamon tayo na magsisit, magtika sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kaya tayo rin bilang mga tao, ibahagi din natin yung mensaheng ito ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, kung paanong inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa lahat. Ialay din natin ang ating sarili para sa ibang tao. No, hindi natin pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa mo. Kaya kung meron tayong mga napagkasalanan, merong mga nagkasala rin sa atin, hinihimok na tayo rin ay magpatawad habang tayo ay nakikilakbay sa daang ito ng krus, ang daan ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Tumanggap tayo, kaya tayo ay hinahamon na magbalik, no? Tumanggap tayo mula sa ating Panginoong Hesus ng pagmamahal, ng pagpapatawad. Tayo hinahamon na ibalik ito sa Kanya, lalo tigit sa ating kapwa. Sa inyo pong palagay, paano po nakakatulong naman ang pananampalataya at mga gawain tuwing Semana Santa sa pagpapalakas ng komunidad? Alam mo Ace, no, nakikita dito yung sense of community. Alam mo, ngayong taong ito at sa mga darating pang taon, kakaiba. No, sa buong simbahang Katolika, hindi lamang dito sa atin kundi sa buong mundo. Ang ating Santo Papa Francisco, tinatawag tayo sa isang synod on synodality o yung simbahang sama-samang naglalakbay. Ngayong taon, ang tema ng atin pong mga mahal na araw ay sama-sama pa ring paglalakbay kung saan walang naiiwan. Ito ay selebrasyon ng lahat. Bata, matanda, mahirap, mayaman, tukha, no, lahat tayo tinatawag dito. Ang simbahan ay lugar para sa lahat. Hindi ito lugar para lamang sa mga may kaya sa buhay. Lahat tayo tinatawag
Alam po ninyo, dito po sa amin, maipagmalaki na rin namin, dito po sa simbahan ng Taal, sinasagawa po namin ang gawaing pastoral sa lahat ng mga barangay kung saan tinatawag namin ang lahat ng tao. Yung mga hindi pa nabibinyagan, namin pong binibinyagan upang mamulat sila sa pananampalatayang ito. Yung mga hindi pa nakukumpilan, pinupuntahan namin sa kasulok-sulukan ng bawat barangay. Yung mga nagsasama ng higit sa 5 taon na hindi nakakasal sa simbahan, amin pong pinupuntahan, binibigyan ng mga libreng sakramentong ito. Itong mga may sakit na nadodoon sa bahay, pinupuntahan po namin, kasama ng 2 ko pang paring kasama, pinapahiran ng banal na langis, inaalok ng sakramento ng kumpisal, dinadala ng banal na komunyon. Ito po yung sama-samang paglalakbay upang maramdaman ng mga mananampalataya na hindi sila naiiwan, na may pag-asa at pagliligtas para sa ating lahat. Panghuli na po, Father, ang mensahe po ninyo o panawagan sa mga mananampalataya para sa paggunita ng Semana Santa na magsisimula na nga po ngayong March 24 sa Linggo ng Palaspas. Panawagan po sa lahat, ngayong pong darating na Semana Santa, ito po ay hindi panahon ng mga excursions, ito ay hindi panahon ng mga outings, ito ay panahon ng pananalangin. Kaya po sama-sama tayong pumunta hindi lamang sa mga lugar na pasayahan, hindi lamang sa mga beaches, kundi sa ating mga simbahan. Kita natin kung paanong pinupuno ng mga tao ang ating mga simbahan, pero kulang at kulang pa rin. Kaya gawin po natin ito ng mapayapa, gawin po natin ito ng tahimik, gawin natin ito ng may pagninilay, na hindi lamang tayo basta pupunta sa simbahan para magpa-picture o para makisabay sa uso, kundi sana tayo ay nananalangin, kundi sana tayo ay kumakapit sa pananampalatayang ito, no? Na may pag-aadya para sa lahat. Samahan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagsasakripisyo. Kaya tayo rin, kahit holidays, no, tayo rin ay magsakripisyo. Magsakripisyo alang-alang sa ating pananampalataya dahil si Jesus nagsakripisyo para sa ating lahat. Maraming salamat po, Father Paul Hermano, ang Parochial Vicar ng Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours, Taal, Batangas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, idineklara na ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season at opisyal na pagsisimula ng dry season o tag-init. Ibig sabihin, asahan ang lalo pang pagtindi ng mainit at malinsangang panahon sa mga susunod na araw at linggo. Pero di ibig sabihin ay wala ng mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque at Mindoro provinces. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Abala na ang ilang gumagawa ng palaspas sa Batangas City. Ang paggawa nito nagsisilbing kabuhayan at debosyon para sa ilan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa iba't ibang simbahan sa Batangas City gaya ng Minor Basilica of Immaculate Conception, ibebenta ni Nanay Irene ang mga palaspas na ginagawa niya para sa Palm Sunday bilang hudyat ng paggunita ng mga Katoliko sa pagdating ni Hesukristo sa Jerusalem. Katuwang niya sa pagbuo ng piraso ng palaspas ang kanyang mga kapatid sa Barangay Paharang West sa Batangas City. Lahat kaming mag-anak, kasama kami, lahat. Kada taon, kapansin-pansin na nag-iiba-iba na rin ang disenyo ng palaspas na pinabebendisyonan ng mga Katoliko sa simbahan. Ang pagdidisenyo at pagpoporma ng dahon ng nyog, inaabot ng 5 minuto. Dati talagang hindi kami marunong. Ultimo yung paggawa ng ribbon, hindi kami marunong. Natutunan din namin eh. Talagang pagka gusto mo yung ginagawa mo, matututunan mo pala talaga. Depende sa uri ng palaspas, 30 hanggang 60 pesos ang benta sa kada piraso. Higit sa 300 piraso ng palaspas ang nagagawa nila sa Magdamagan. Bukod sa kabuhayan, anyo ng debosyon ng paggawa ng palaspas para sa kanila. Yung sakripisyo mo pati, talagang as in wala kang tulog, kailangan mo magpuyat kasi kailangan marami kang gawa. Hanggang sa araw ng Sabado, mas magiging abala pa raw sila sa paggawa ng daan-daang piraso ng palaspas. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Isinagawa ang partnership sa pagitan ng TESDA, ilang LGUs at pribadong sektor para sa training and employment ng mga estudyante ng ahensya. Narito ang report ni Hazel Alviar.
para mas mapataas ang kalidad ng technical at vocational skills courses na inaalok ng TESDA. Pinagtibay sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement ang partnership nito sa 44 na stakeholder na kinabibilangan ng ilang LGU sa lalawigan ng Batangas at ilang mga pribadong sektor. Nakasaad sa kasunduan ang pagbibigay ng mas mataas na kalidad at mas may kaugnayan sa technical educational trainings para sa mga estudyante at mga nais mag-enroll sa TESDA. Meron dyan na magbibigay ng kanilang investment o yung kanilang kakayahan, resources upang gamitin natin sa pagsasanay, sa pag-assess ng ating mga graduates. Ang bayan po ng San Jose, Batangas ay magtatayo na po ng sariling LGU-run TESDA na kung saan ang mga TESDA programs ay pangingasiwaan ng local government sa mga kursong automotive, driving, motorcycle repair. Niwala po ako at naniniwala ako na sama-sama ay pagtutulungan po natin ang paghahatid ng anumang kasanayan o serbisyo para sa mas ikakaunlad pa ng pagbuhayan ng ating mga kapwa Batangueño. Layunin din ng partnership na ito ang magbukas ng mas maraming oportunidad dahil sa pamamagitan raw nito, madaling makapasok sa workforce ang mga nagtapos sa TESDA at mga technical and vocational education and training completers. Ayon sa TESDA, target nilang madagdagan pa ang kanilang partners. Yun ang inaasahan natin sapagkat makikita ng iba na itong ginawa natin ngayong araw na to is mas makakapagpabuti pa sa kanilang ginagawa, sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa TESDA. So sa amin naman, yung aming technical training sa aming kumpanya ay pangangasiwaan ng TESDA. Ang mga certifications ay sila rin kasi kami ay nag-export, so hinahanap yan ng market ng mga certification. So doon kami mag-umpisa. Samantala sa pamamagitan naman ng programang TESDA sa barangay, mas napapalawak pa raw nila ang kanilang serbisyo dahil mas nailalapit raw nilang pagsasanay sa mga residente. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Bukas na ang Do or Die Game 3 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals, 9:30 a.m. live sa GTV. Narito ang report. Pasensya na mga tao. Pero we're not done yet. I thank the boys, they fight. Hindi ako magaling, si God ang magaling. To God be the glory. Naging emosyonal ang head coach ng Perpetual Junior Altas si Job Cleopas matapos silang tablahin ng serye ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals laban sa defending champions Letran Squires 91-90. Pero di tulad ng kanyang lungkot nung natalo sila sa Game 1. Tears of joy naman nang dumaloy sa Game 2. I told them, you know what guys, alisin ko na yung galit ko dito. But I want you to fight. Let's just play basketball, dive the ball, go hard. And we'll see kung anong talaman ko. And then the boys responded. Kaya sobrang napaiyak ako kanina. Sabi ko, hinihakap ko yung mga players when ongoing the game. So I really appreciate the competition ng kabilang team. So it was, hats off to them. They played well today. Ayon sa best player of the game na si John Pagulayan, ibang Perpetual team ang naglaro sa Game 2 kumpara sa Game 1. Anong Game 1 po, hindi ko po, parang bagsak po yung katawan namin, parang hindi po namin alam anong nangyari nung Game 1. Kaya naman po namin sana nung Game 1. Nung Game 2, parang pinag-usapan po namin lahat, nag-huddle po kami na laban na po, ito na po, wala na pong bukas, now or never nga po sabi ni Coach Chop. Mula now or never para sa Perpetual Game sa Game 2. Sa darating na Sabado, do or die para sa kampyonato ang dalawang koponan. Iba yung puso ng mga players ngayon. Sabi ko, alam kong sobrang lakas talaga ng Letran. And it's just a blessing today. And then I don't want to say that we're gonna take that Game 3, but God only knows that. We'll just do our thing, we'll just go hard, and then no expectation. Sabi ko lang naman sa kanila, it's just a test. So nanalo kami ng Game 1, nanalo yung Perpetual ng Game 2. So parang pinasarap lang. So I'm excited going to Game 3. So it will be a pitbull fight going to the Saturday. Huwag palagpasin ang Do or Die Saturday ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Championship. Sabado, March 23, 9:30 ng umaga, live sa GTV. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.